Wala. So, Tatanong pa naman ako. alright, so ayan po si Margot Tatanong pa Gonzales, naman ako kay Ma'am nagbabalita. Margot kung single siya o hindi. No, wala. Tanungin mo na ng personal, nakakaya ng TV. Personal, magkikita naman tayo dyan eh. Pero alam mo mga partners, may mga balita ako. Ano? Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung source ko, pero Ay, reliable. na grabe source. ah. Ano yung source na yan? Nagle-level Baka up. yan, ha? Baka ibang source yan ah. Doon ko na kaya sa vlog ko isikwento. O doon na. Hindi sabihin mo abangan. Di ba? Hindi, ito. Ikaw na Kinabalitaan tayo, yung mga billboards daw sa EDSA, Ah, nabili na daw. nabili nino. Eh, meron na daw, hindi ka na pwede magpa-scale ng mga... Basta may nagpa-reserve na. Ah, grabe no. Oo, yan ang... Malaki ang ano ha. Malaki ang budget. pondo. Malaki ang pondo. Malaki ang budget. Kilala ko na yan. So, ibig sabihin, Kilala ko na yan. yung mga tarpaulins lang nila, mga posters lang nila, apa pwede ikabit doon? Oo, basta yung major dito sa EDSA, ano na daw. Medyo thoroughfare na. Pagka ano mo, ay hindi, naka-reserve na kay ganito, kay Ay, ganito. grabe. Parang umorder ka lang ng burger ah. Pero ang balita ko yung mangga, mangga tuloy, si Senator Amy Marcos, nadulas siya kanina, parang sinabi niya na kailangan... Buhay pa naman. Buhay pa. Nangangailangan daw, para nagkakaroon daw ng pag-iipon, paglilikom ng malaking pera para sa impeachment laban kay BP Sara Duterte sa 2025. So, 1 trillion daw ang iniipon nila. Ba. Oo. Dami Hindi, nilang pera. kung ganunan, kung totoo man yung balita na nag-iipon sila ng 1 trillion, medyo hindi ako naniniwala. Alam mo kung bakit? Sa dinami-dami na nanakaw nila, sa kaban ng bayan, wala pa ba silang ganong pera? Sa kanila Posible. yun. Diba? Yung sa bulsa nila yun. Oo nga. Yung gagamitin para i-impeach si BP Sara Duterte, ibang usapan pa yun. Oo. Labas pa yun. Biruin mo, isipin mo maigi. Oo. Nung umupo si Marcos, 11 trillion lang ang utang natin. Ngayon, 60 na. Ngayon, naging 16 na. So, ibig sabihin, tingnan nyo kung gaano kalaking pera ang nakuha ng mga yan. Bakit bang re-reklamador nyo? May ayuda naman eh. Pasensya ka na. Alam mo, kaya nga, ano sinabi ni Martin? Ang ayuda is justice. Justice. Oh, may traffic? Okay lang. Ang justice niyan, may ayuda. Yan. Maraming nakakakurakot? Okay lang. Ang Justice. justice niyan ay Sa kanila. ayuda. Ayuda. May problema sa baha? Walang problema dyan. Ang May hustisya justice. dyan, ayuda. Ayuda. Ang solusyon sa problema ng mga Pilipino, Ay! ayuda. Yun. Justice. So yan ang sinasabing social justice, mga kababayan. At talagang, inano pa niya pinaninindigan talaga niya yung kanilang mga ginagawa. Gina-justify nila na maganda itong ayuda nito. Sabi pa nga niya, yung mga kontra dito sa ayuda, abay, papakita daw nila na bawat sintimo na napupunta sa ayuda ay may resibo at may tao na pinagbibigyan. Hindi daw yung mga katulad ng... Parang pinatatamaan niya si BP Sara Duterte. Kahit anong gawin mo, pinapatamaan niya si BP Sara Duterte. Na? Kasi yung sa confidential funds, di ba, walang mga pangalan. Yung mga alias lang. Tatanga-tanga to siyempre, alias yun kasi confidential funds yan. Tama. Ito, natural. Itong sa ayuda, kailangan mo kunin ang pangalan ng totoong tao na binibigyan nyo. May pagkatanga din. Tsaka ito alam nyo ba ang kalakaran sa ayuda? Ito, ano tayo dito, bulgaran Unang-una, halimbawa, sa isang lugar, halimbawa, Davao. Kasi nagpunta yan doon Kahit walang bagyo, doon namigay ng ayuda yan Ang bagyo nasa Maynila. Ang bagyo nasa Maynila, doon namigay ng ganyan kabaliktad ng utak niyan So ganito, ang ayuda, nagkakahalaga ng, sabihin na natin na 10 million para sa Davao. Pero, 5 million lang yung pinamimigay. May 5 million na kupit. Subi. Kasi ito, una-una, ikaw ba naman, halimbawa, bigyan mo buong Davao ng ayuda, magkano lang yun? Sasabihin niya na, ang pondo dyan ay nagkakahalaga ng 20 million, pero pinamigay mo lang na ayuda is 5 million lang. Anong tawag doon? Ha? Magnanakaw. Justice. Sa totoo yan, partner, no? Justice, tama. Justice ang tawag doon. Totoo yan. May isa pang kasabihan dyan Naalala niyo ba yung ano? Sa mga ganyan tawag, pero sa sige. vlog ko lang. Kapitan sa DSWD. Nalangtad yun, pero nakalimutan na. Wala na. Wala na istorya. Yung... Ito pa, nakilala ko mismo. Ayun 5,000 ang akap, di ba? Oo. Yun nakalagay doon sa papel, sa dokumento, sa rules. 5,000. Pero ang nakuha lang niya, 3,000. Justice. Justice. Pero, papipirmahin ka sa isang papel, di umano, walang amount. Nandiyan yung pangalan mo, pipirma ka sa dulo, pero walang amount. So sila na maglalagay. Hindi, dapat. Doon naman sa pumipirma, dapat
Yan ang hirap kasi sa Pilipino eh. Ang damit ng ang Pilipino. Oo. Alam nyo na wala naman palang amount yun, ba't nyo pipirmahan? Eh baka mamaya, Bakit nyo hayahan na, malay nyo, pinapirma pala kayo, ibibenta na yung lupa nyo. Hindi nyo man lang muna binabasa. yun ang problema sa atin, mga partners, no? Kasi minsan, yung mga kababayan natin, makakita lang ng blue na pera, makakita lang ng kulay... Malaman lang na may ayuda, ayuda, nandyan na, pipirma. Kasi pera nga naman yan. Sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi natin masisisi ang ating mga kababayan diyan sa pagkuha. Kaya lang, sana naman, yung pinipirmahan nyo, sana hindi mapapahamak kayo, hindi kayo mapapahamak, at hindi mapapahamak ang sambayan ng Pilipino sa pinipirmahan nyo. Coach Oli. Alam mo, isa rin yan. Kailangan, pag sa bawat tanggap nyo ng ayuda, tatandaan nyo, damay ang buong Pilipino. Buong Pilipinas po yan. Kasi pag tinanggap nyo ayuda at binoto nyo yan, at yan, politiko na yan ay palpak, pinahamak nyo ang Pilipinas. Tingnan nyo, ha? Ito po ay wala po tayong sisihan. Ito po ay pagbalik tanaw lang. Di ba? Yung mga bumoto kay Marcos, nasaktan sila dahil nabudol sila. Partner, mas masakit sa atin. Oo. Hindi natin, damay tayo Hindi natin binoto Diba? eh. Ito, again, hindi ko kayo sinisisi. Pero tatandaan nyo, sa bawat gagawin ninyo, kabalikat nyo buong Pilipino. Mahirap yung katanggap kayo ng tanggap, tapos kayo naman, malambot ang puso, sige, boto natin. Kasi tutulungan tayo niyan. Alam mo, bahala na sila dyan. Problema nila dyan sa national. Basta tayo dito sa distrito natin, nakakatanggap tayo kay Kong ng mga regalo, Kikong. ayos na tayo, di ba? Oo. Magbaha kayo dyan. Kami dito, okay, may corned beef ako, may bigas ako, may sardinas ako, kada buwan, ayos na. Hindi mo alam, laki ng epekto sa buong Pilipinas. So, mag-iingat din po tayo. Sana wag po tayong swapang. Tingnan natin yung buong bansa. Jay. Tsaka mabalik tayo dun na kanina dun sa sa mga ayuda na yan, sa mga ginagawa nilang pangungurakot sa bayan natin. Hindi, syempre, ang Banateros, hindi lang porket ganun doon lang tayo kaya pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Hindi naman lang gobyerno or pinakamataas na gobyerno ang gumagawa niyan. Hindi lang ang House Speaker, hindi lang ang Congressman, hindi lang Presidente. No? Kasi ginagawa din minsan ng mga nasa babayan, katulad mga kapitan, mayor. Pagdating sa mayor, may bawas na. Pag nilapag pa yung pera, yung mga ayuda, yung pera para sa tao, may bawas pa. At nangyari yan. Kahapon nung isang araw sa kaibigan ko nga hindi ko lang babanggitin pangalan. Matatanggap niyang pera 5,000. Nakita na yung pangalan niya. Kinabukasan, nakukunin niya na yung pera, wala na daw yung pangalan niya. Nako. Tapos nung ibinigay na sa kanya yung pera niya ngayon, 3,000 na lang. Nako, yan ang sinasabi natin 5,000 yung sa napunta yung 2,000. Hindi totoo yan, hindi ako nagbibiro. Totoo yan. Kasi kahit sa sa mga proyekto na lang ng gobyerno, pag maraming dinadaanan, ang napupunta sa pinakababa, parang tira-tira na lang. Yan yung sinasabi nila sa Bicol Express. Marami dyan daw, maraming contractor dyan sa Marami. Bicol. Ang mga dyan sa Bicol, kahit, real talk to, dyan sa Bicol, maglibot-libot kayo, magtanong kayo kung sino ang may-ari ng mga pinakamalaking hotel, pinakamalaking resort, pinakamalaking negosyo, magugulat kayo. Dahil, mga politiko. Yun talaga, mga may-ari dyan. At ito kaya nga, napaka-importante, mga kababayan, na alisin na natin yung korupsyon. Ito, tandaan nyo lang, mga kababayan, ngayong darating na eleksyon, bubuhos po ang pera. Lalo-lalo na sa mga manok ng administrasyon. Wala pong problema doon. Pag binigyan kayo ng pera, kunin ninyo. Dahil Tama. pera nyo naman yan. Pero ito lang tatandaan nyo. Ang pera, ilagay nyo sa bulsa. Pero ang boto nyo, ilagay ninyo sa balota. Yan. Okay? Sa puso nyo dapat. Sa puso nyo. Cheesy, no? Okay, so may dugtong ka, partner. Pero ano yung sabi- Sige, sabihin mo na. Kasi sabi mo, bubuhos ang pera. Oo. Alam nyo, yung sinabi mo din, yung mga, ano to? Yung sa Justice. Mga, yung sa mga kinakabitan ng mga tarpaulin nila. Billboard. Alam mo ba kung magkano budget nila dyan? Oo. Sasabihin ko yan, mag-break po muna tayo, huwag kayong aalis at magbabalik ang programang Banateros.